Hindi yan tulad sa'tin, hindi yan tulad mo at hindi yan tulad kong hampas lupa, yan may mga pera na yan. Bago pa yan dumating sa sa buhay nila, may pera na sila, may mga negosyo na sila, negosyante na yan sila. Ang mga magulang yan, meron yan pala yan. Si Kuya Poren, meron yan rice mill bago pa dumating si Dave. Yan sila Tikjon, meron yan silang farm, piggery farm bago pa dumating si Dave. Si Tatay Ram, meron na siyang negosyo bago dumating si Dave. Taxi operator na yan bago pa dumating si Dave. May mga sasakyan na yan bago pa dumating si Dave. Kaya wag mong sabihin na hindi sila nagkakutsi-kuni dahil kay Dave, kapal na mukha mo. Nung lumipat na sila sa Pampanga, doon na sila nag-decide na magpatayo ng bahay kasi doon na sila nag-for good sa Pampanga. Nilipat nilang negosyo na sa Pampanga. Doon na nila pinatayo ang mansyon nila. Kaya wag mong sabihin na kaya sila nagka-mansion dahil kay Dave, kaya sila nagka-sakyan dahil kay Dave. Ang kapal naman ang mukha mo. Mukhang wala ka talagang alam. Huwag kang tanga. Bago ka mag-comment, mag-research ka muna ha. Kasi hindi ako naninira. Real talk lang ang sinasabi ko. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. Nagigets mo? Shout out sa iyo, Teresita. Kung meron ka pang katanungan, comment ka lang. Okay, i-message mo akong personal. Sasagutin ko lahat yan. Merong isang tagapagtanggol si Cargador, siguro kasama to sa mga wakwak. Isa to sa mga wakwak. Ayoko na sana siyang patulan, pero parang lang na ako ng very, very light. Kaya sasagutin ko lahat ng mga paratang niya. Good evening mga ka-Disney Princess. Good morning, good afternoon mga ka-Tekram. Meron akong sasagutin sa comment section kasi mukhang hindi siya nag-research. Sinabi niya wala daw akong alam, pero mukhang sa amin dalawa siya ang walang alam. Bago mag-comment, mag-research muna ha. Kasi parang wala kang alam sa sinasabi mo. Hindi mo talaga kilala. Huwag mong husga. Ang mga manalastas, hindi yan tulad natin dalawang hampas lupa. May mga pera na yan sila bago pa dumating si Dave. Kaya huwag mong sabihin utang na loob na tateram sa kay Dave lahat. Huwag makapalang mukha. Mabait ako, hindi ako masungit. Alam ng mga nakakakilala yan sa akin. Ganit lang talaga ako sa mga taong tanga at boom. Ang sabi mo, malaki ang utang na loob ni Tekram, ni Tateram kay Dave. Hindi ako nagtataka kung bakit gano'n ang utang ngayon ni Dave. Kung ganitong klase ba naman tao nakapaligid sa kanya, talagang iisipin niya, isasaksak sa ukukutin niya, sasaksak niya sa ulo niya, na wala siyang utang na loob sa nagpalaki sa kanya. Bagkos, ang mga nag-aruga pa sa kanya ang may utang na loob sa kanya. Kung ito mga tao nakapaligid sa kanya, hindi na ako nagtataka. Ang sabi mo, malaking utang ng loob ni Tatay Tekram kay Dave kasi kung hindi dahil kay Dave, hindi sila nagkakamansyon, hindi sila nagkakakotse. Isa-isahin natin yan. Una, kung taga-subaybay ka talaga ni Tatay Ram, simula't simula, alam mo kung bakit Tekram pangalan ng channel niya. Okay? Bago pa yan si Tatay Ram mag-vlog, bago pa niya pasukin ang mundo ng pag-vlog, isa na po siyang negosyante. Meron siyang pwesto dati. Meron yan silang pwesto sa Isitan Carriedo. Nung naluging Isitan Carriedo, umalis sila doon, lumipat sila sa Green Hills. Okay? Kita niya sa Divisoria. May sarili na si Tatay Ram sasakyan. Bago pa niya mapulot si Dave o bago pa niya pasukin ang mundo ng pag-vlog, negosyante na siya at isa na siyang taxi operator. Meron siyang 6 na taxi na pinababoundarihan at ang nagmamanage yun si Kuya Lito. So in short, bago pa dumating si Dave, meron na siyang mga kotse. Kaya hindi sila nagkakotse dahil kay Dave. Saksak mo sa kukote mo yan ha. Saksak mo yan sa kukote mo. At kung nanonood ka talaga kay Tatay Ram, kung nakasubaybay ka talaga sa kanya, dati, namibigyan siya ng cellphone sa YouTube channel niya. At pag namimigay siya ng cellphone, yung mga nananalo, personal niyang hinihahatid dun sa nanalo at may ginagamit siyang itim na sasakyan. Yun ang service niya. Meron siyang service, itim na sasakyan, itim ang kulay, at meron siyang 6 na taxi pinababoundarihan. Nung nakita niya si Dave, meron siyang ginagamit na sasakyan.
Kaya meron na talaga siyang kotse bago pa niya mapulot si Dave. Siguro kung nababalitaan nyo, for a while, nagsara yung Green Hills. Kasi nag-renovate siya something. Nung magsara yung Green Hills, nagsabay-sabay, nung kaputok yung bulkan, nag-pandemic. Nung nag-pandemic, nag-decide sila umuwi ng Pampanga. At yung business nila, sa pagkakaalam ko hanggang ngayon, yung palang business nila, pero sa Pampanga na nila itinayo kasi nag-decide na silang sa Pampanga na sila titira. Doon na sila maninira, hindi na sila titira sa Maynila. Saksak mo sa kukuti mo ha. Itatag ko itong video na to sa'yo, panoorin mo hanggang dulo. Okay? Nauwi sila ng Pampanga, hindi dahil kay Dave. Umuwi sila sa Pampanga nung pandemic. Nagdesisyon sila doon na magstay, doon na talaga sila mag-for good. Ilipat na lang ang negosyo nila sa Pampanga. Kaya doon na sila tumira. Bakit sila nakatira? Yung sinasabi mo nagsisiksikan sila, nakatira sila sa dati, sa bahay ng kapatid niya. Ito ganito yun. Paano sila magtatayo ng bahay sa Pampanga nang hanap buhay nila, ang negosyo nila nasa Maynila? Mindset ba? Utak ba? Alang naman magpatayo sila ng bahay sa Pampanga. Ang negosyo nila nasa Maynila para silang lalagariin araw-araw. Bakit nakatira ang mga kapatid niya at ang nanay-tatay niya sa bahay ng kapatid niya, sa bahay ni Ate Lisa? Kasi yung mga panahon na yun, si Ate Lisa nakabase sa UAE. Ang ganda-ganda ng bahay niya, ang laki-laki ng bahay niya, walang nakatira, sayang naman. So, pinatirhan niya muna sa sa nanay niya. At sila, ang mga kapatid, lumaki sila, mga family-oriented sila. Mahal nilang magulang nila. Kasi matatanda na mga magulang nila, kaya iba niyang kapatid, tumira doon sa bahay na yun. Pero hindi yun silang sisiksikan kasi ang laki ng bahay nun. Sa likod, meron pa yung mga apartment, some style na ganun. Kaya hindi silang sisiksikan. Si Tik John, nakatira yan dun sa farm. Kasi may farm yan sila dati. Meron yan silang babuyan. Bago yan pa sila mag-alaga ng manok, babuyan yan dati. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ng swine flu sa Pilipinas, sa lahat ng kasakit ang mga baboy ng mga alaga. Daan-daang baboy ang inilibingan nila. Kung yan walang pera, nalugi na yan sila. Pero hindi yan tulad sa atin. Hindi yan tulad mo at hindi yan tulad kung hampas lupa. Yan may mga pera na yan. Bago pa yan dumating sa Dave sa buhay nila, may pera na sila. May mga negosyo na sila. Negosyante na yan sila. Ang mga magulang yan, meron yan palayan. Si Kuya Poren, meron yan rice mill bago pa dumating si Dave. Yan sila Tik John, meron yan silang farm, piggery farm, bago pa dumating si Dave. Si Tatay Ram, meron na siyang negosyo bago dumating si Dave. Taxi operator na yan bago pa dumating si Dave. May mga sasakyan na yan bago pa dumating si Dave. Kaya wag mong sabihin na hindi sila nagkakutsikuni dahil kay Dave, kapal na mukha mo. Nung lumipat na sila sa Pampanga, doon na sila nag-decide na magpatayo ng bahay kasi doon na sila nag-for good sa Pampanga. Nilipat nilang negosyo na sa Pampanga. Doon na nila pinatayo ang mansyon nila. Kaya wag mong sabihin na kaya sila nagka-mansyon dahil kay Dave, kaya sila nagka-sakyan dahil kay Dave. Ang kapal naman ang mukha mo. Mukhang wala ka talagang alam. Huwag kang tanga. Bago ka mag-comment, mag-research ka muna ha. Kasi hindi ako naninira. Real talk lang ang sinasabi ko. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. Nagigets mo? Shout out sa iyo, Teresita. Kung meron ka pang katanungan, comment ka lang. Okay, i-message mo akong personal. Sasagutin ko lahat yan. Bago pa yan si Dave dumating, may mga sasakyan na yan, mga negosyante na yan sila. May mga negosyo na yan, may mga pera na yan. Dahil hindi yan tulad nating dalawang hampas lupa. Gets mo? Teresita de Leon?